Hello, magandang hapon sa lahat. Good afternoon to everyone. This is Justin from NewsPH. Thank you for coming over this channel, and I hope you will like, share, and subscribe this channel. Yan lang ang i-request ko sa inyo, to subscribe. To would-be subscribers, maraming salamat po sa pagdalo ninyo dito sa channel nito. I hope you will continue patronizing and supporting this channel. Here in Justin Talk News page, we usually talk about political views, and we give our reactions and opinions to latest events and news that is happening in our country in a day-to-day basis. Right now, medyo there's a lot of news and the news wires kasi a lot of things are happening in the political side. Ngayon, dito sa Justin Talk News page, we make our opinions and our comments with regards to certain issues that are prevailing in our society, in our communities, and in our government. We make comments, our own opinions with regards to the ongoings of the government also. So, kung lagi kayo bumibisita dito, you will be assured that you will hear opinions that you have not heard in other channels. So, it might be disagreeable to you, pero or you will not agree in some points. Okay lang, because this is we are a democratic country and you are free to your own opinion. Pwede kayong magbigay rin ng mga comments if you like. Then if I have time, I can answer those comments. Ngayon, this afternoon, dahil nga ang daming ang pangyayari ngayong panahon na to, mga nakaraang araw, kahapon, sinampa yung impeachment case ni BP Inday, and it was endorsed in the Senate. Ngayon, ang nangyari, the left, ang mga pulahan, sina Martin Romualdez, ang mga Dilawan also are expecting na something will happen, that the Senate hearing will commence na. But to their dismay, hindi ganyan ang nangyari. So para silang binuhusan ng malamig na tubig. So, their excitement have gone to 100, then back to 0. Dahil iba ang sagot ni Escudero doon sa with regards to the endorsement that they made. So kung ulitin natin ang pangyayari, ini-endorse ni Regional Velasco sa Senate yung impeachment case that was signed by 251 congressmen. Sabi ng iba na may padulas kaya pumirma. We will talk about that also. Then isa rin sa mga pag-usapan natin dito ngayon, aside from what happened yesterday, is the speech of PBBM. So we will talk about that, and also yung with regards to yung allegations na the congressman received some amount or a big amount in exchange for their signatures in the impeachment case. So we will continue with the endorsement of the impeachment case. So yun nga nangyari nang in-endorse na Regional Velasco doon sa Senado. Umabot nga sa oras. Umabot sa before the adjournment. Kasi last din na nila kahapon. So ngayon wala nang recess na yung Senado at ang Kongreso. So ang ginawa nilang deception ng mga congressman ni Martin Romualdez is to endorse in a fast break system
the endorsement, the impeachment case in the Senate in the last hour of their session days. Nakala nila maganda yung ginawa nila, and they are anticipating na the Senate will give its reaction, the same reaction as what they have shown. So, ang nangyari nang in-endorse nila, umabot nga sa oras. Hindi pa naka-adjourn. Siguro na ni-receive ng secretariat ng Senate, but it was not reported on the floor of the Senate. So, yun ang problema. Kasi, nakalagay sa rules nila that before a certain complaint or a certain case like this impeachment case will be discussed when it is reported in the floor. By simply saying na yung secretariat will say na natanggap natin ngayon yung in-endorse sa atin ngayon yung impeachment case against Vice President Sara Duterte, but it did not happen. So hindi nila matalakay yan sa plenary because wala nang oras. Ngayon, doon sa statement ni Senate President Chis Escudero, sinabi niya na hindi naman pwede na ura-urada ang pagkandak ng hearing for the said impeachment case dahil marami pang mga bagay-bagay na pag-usapan. Isa dyan ang roles. Anong mga roles? Then both parties, the one who is prosecuting the case and also the defendant will face each other. Marami pang pag-uusapan daw. Then ang case per se, pwede rin pag-usapan, but the hearing will not happen until the Senate is in session. At ang Senate session is scheduled on June 2. So, parang a douse of water, cold water, na nakakatawa. Sina Franz Castro, tuwang-tuwa, they are very excited, they are thrilled na talagang ma-impeach na si VP Sara. But, ano nangyari? June 2 pa. So, bakit in-emphasize natin gaano ka-important yung date na yan? Or maraming question whether the date will come as be expected. Kasi, sabi ni the statement of Chis Escudero na kailangan talaga on June 2 ang session kasi doon lang pwede mag-conduct ng plenary. Yun ang nasa rules nila. Kung magkaroon man ng special session, it will be to study the case. Pag-aralan yung case, yung kung ano mga comment ng mga judges na senators with regards to yung mga evidences, they can comment. They can make a comment. But it's not necessary na magkikita sila personally. Pwede yan sa email or other source of means of presenting it to the senators. So, ibig sabihin, wala talagang session. The session will be on June 2. So, parang nagiging complicated at nagiging favorable itong pangyayari na ito kay Vice President Sara. Kasi it gives time para siya makapag-prepare at preparation na solid preparation na talagang mahirapan na yung mga prosecutor sa impeachment case. Not only on the defense, but on the other aspect dyan sa impeachment na yan. No? Anong ibig ko sabihin? Remember that election is coming. And that's a midterm election, senatorial election. Ang mga senators na nakaupo lang up to complete the 19th Congress is 12 na lang. Dahil yung 12 magiging
re-electionist sila. So meaning there is a big chance, klaro na pagkakataon, to build up the support of VP Sara sa mga senators, the upcoming senators. Ngayon meron na yung tatlo, kasi sigurado namang mananalo yan si Bato with if you base it on the service na lumalabas sa mga survey companies, sigurado na yan, pasok na yan si Bato at saka si Bongo. Ay nandiyan na si Ruben Padilla, so tatlo na yan. And the other candidates, ang winnable candidates talaga na sigurado, marami dito sa side ni PRRD. Isa na dyan si Marcolita, with the support of Iglesia ni Cristo, sigurado mananalo yan. Then Pastor Kibuloy, sigurado mananalo yan sa daming QGC members and their families and their friends and their supporters. So 5 na sila, and it needs only 8 votes para hindi ma-impeach si VP Sara. So sa other na malaki rin ang laban para dyan sa eleksyon na yan ay si Jimmy Bundok. Magaling yan si Jimmy Bundok. Then si Vic Rodriguez, in-endorse siya sa Maisog. Actually he's an independent candidate, but nakatas ang kanyang kampanya sa Maisog, then sa PDP. Sasama yan sa PDP. Pero parang guest candidate na lang siya. Then of course, si Philip Salvador, napakalaki ng ano niyan sa showbiz industry. Napakalaki ng support niyan sa showbiz industry. At matagal na artista yan, at saka tumutulong talaga yan, at matagal nang kasama ni Bongo yan. Before pa nga sa kapanahunan ni President Duterte noong 2016, magkaibigan na sila at kasama siya sa tulong, extend mga tulong doon sa mga taong humihingi ng tulong. So, marami na ring mass base yan na mga botante yan si Philip Salvador. Then of course si Attorney Henlo. At sa yung isa pang abogado na taga Isabela, sigurado yan na there's a big possibility na makalusot sila. So siyam sila lahat, and there's a 3 slots na pwedeng sumingit dyan. At sa tingin ko, ang magiging guest candidate dyan ay si Camille Villar. Yan, kasi si Cynthia and yung anak niya na si yung lalaking anak niya na senador, ang pangalan nun, dating tauhan ni President Duterte. So malamang yan ang isa sa mga isisingit dyan, si Camille Villar, kahit na medyo bata yan, pero Villar yan eh. Meron ding Baluarte yan na malaki. Then of course, ang mga Cayetano, pwedeng isama siya sa ticket yan. Cayetano, kasi si Cayetano naging Vice President candidate ni President Duterte noon. Si Pia, yan ang pwede na isama. I don't know kung sinong panglabing isa, 12 na pwedeng magiging guest candidate sa endorsed candidate ni President Duterte. But sa lahat ng mga supporter, itong pangyayari na to, impeachment VP Sara, lalong nagpatibay. It solidifies the support of the supporters of VP Sara. Naging solid sa pangyayari ito, impeachment. Kasi maraming nakakaintindi na parang para hindi makalusot itong impeachment na to, we should vote all the senators of the PDP. Yan ang mindset ngayon ng lahat. Ngayon, ano nangyari nung 251 senator, congressman na bumoto for the impeachment of VP Sara? Nag-start na yung backlash. Ang galit ng mga tao doon sa mga pumirma doon sa impeachment case against VP Sara.
nag-start na kaagad, one day after. Oh, wala pang kampanya yan. Paano na lang kung magkampanya yan? Dadami talaga ang mga taong kakalaban nito mga congressman na pumirma. So, medyo delikado sila dyan. Meron pang balita na after knowing na kasama yung mga congressman nila in some provinces in Mindanao, na yung mga poster daw nung mga pumirma ay pinagbabaklas ng mga supporters ni BP Sara. This is not advisable. Huwag naman ninyong gagawin yan. That is a violation ng Comelec rules, Comelec regulations, na pakialam mo ang mga billboards, posters ng mga kalaban sa politika at mga kandidato. Pero we cannot control the anger of the supporters dahil sa ginawa nila. So, hindi natin yan makontrol. Marami rin naman mga kandidato kung saan lang naglagay ng mga billboards at saka mga posters nila. No, parehong violations din. But I don't advise na gagawin ninyo yan. Dahil this is a democratic country. All you have to do, pwede kayo gumamit ng social media para hindi naman natin sabihin sirain, para ipahayag sa mga mamamayan dyan sa distrito na yan kung anong ginawa ng congressman na yan laban kay BP Sara. Kasama siya sa pumirma sa impeachment case na alam naman natin na this is pure operation, suppression and operation. Sinusuppress ang kalayaan natin, ino-oppress ang mga tao para hindi makapagsalita. No? Isa dyan si BP Sara, na takot sila, natatakbo na presidente pagkatapos niya mag-declare ng her intention to run seriously in the 2028 election. Diyan sila nawindang, kaya pinastruck nila yung impeachment na yan. Katalangan nag-declare siya, kaya takot sila dyan at nagsugal sila. Ginamble nila lahat, they gambled everything para lang mapigilan ang pagtakbo ni BP Sara sa 2028 kung mangyari man yan. Kasi pwedeng mangyari na wala ng 2028. Either way, magtagumpay sila, pero hindi natin hayaan magtagumpay sila. Kailangan natin in a short period of time mapaalis natin yung mga yan, kasi sobra na ang hirap na naramdaman, na experience ng mga tao sa Pilipinas. So ngayon, ito yung nangyari doon. So sobra nilang excitement, parang binuhusan sila ng malamig na yelo. Na ngayon, yelo, ice, na akala nila nagsimula na yung impeachment. Sa Senate, nagkaroon na ng hearing. Hindi nila, kasi maraming balita-balita doon sa yung mga expert daw na pwede ka mag-hearing even after the session, after the adjournment of the Senate session. Pero hindi yan ang hindi yan ang punto ni Chis Escudero. I don't know kung nagpabango lang ito sa Chis, baka naman in the middle of everything iba na naman ang gagawin. Alam naman natin na bata talaga yan ni Lisa Araneta. Hindi natin alam kung anong laro ang ginalaro niya ngayon. It seems na talagang stick siya doon sa roles ng Senado na it will be June 2 ang kanilang plenary session. Pero meron siyang sinabi doon na I don't know kung sa pagkaintindi ko lang, yung sinabi niya na special session, o kung mag-request daw yung Pangulo na magkaroon ng special session, anong session? Anong klaseng session? Investigative session? Magsimula na ba yung hearing? Dahil sa rules and regulation ng Senado, hindi pwedeng kung magkaroon ng start of the hearing, kailan mag-agree sila. Kung outside of the date ng June 2, kung earlier, kailang agreeable sa lahat yung decision na yun. Kung magkaroon sila ng
session or start of the hearing na outside sa date ng June 2. Kasi yung mga judges daw will be sworn, mag-take sila ng oath. Pag June 2 na kasi iba na ang set ng senators, diba? May 25, so after a week or that's almost more than a week, malalaman na kung sinong magiging senators nakapalit doon sa mga yung natatalong mga re-electionist na mga senators. So magkaroon ng bagong make-up ang Senate natin. Kaya nga yun ang target natin, na maipanalo natin ang mga kandidato ni President Duterte para siguradong maprotektahan natin si VP Sara against that impeachment. So klaro na, ngayon na nangyari ng itong impeachment, nagpapasalamat nga ako, nagiging klaro at magiging focus ang direction ng mga supporters ng VP Sara na to protect VP Sara against impeachment, kasi nandyan ang impeachment eh. So nagiging clear ang objective ng mga VP Sara supporters and PRRD supporters. Kailangan gagawin natin yan. We should campaign hard and we should exert all efforts para mapanalo natin ang line-up ni PRRD. At yan ang line-up natin. Walang hindi natin tanggalan. We will not remove anybody from that line-up. Kailangan sila lahat mailusot natin. Kung mailusot natin, kung hindi naman lahat, basta meron lang tayo around 6 new plus yung nasa Senado ngayon, 6 new, sigurado na hindi ma-impeach si VP Sara. So yan ang objective. So we should campaign hard, we should help our candidates para may panalo natin itong election na ito. Yung sinasabi nilang election, raw session by June 2, then after 10 days there's once na matapos na itong election, magkaroon yan ng a lot of changes dyan sa pamumuno sa Senado, pamumuno sa Kongreso. We don't know kung there will be a complete change. Di natin alam. So depende yan sa result ng election. But now for sure they will be using our resources, our money, para gamitin nila para pambili ng boto. Yun ang kasi sigurado dyan. So yun ang malungkot na katotohanan. Sarili nating pera ay ginamit laban sa atin. So ang mangyayari kasi ay sabi ng mga ibang senators na meron na raw president yan na yung impeachment pwede i-carry over from one ngayon kasi 19th Congress, so it could be carried over to the 20th Congress. Meron na raw president yan kasi meron na raw kaso na ganyan, pero hindi naman impeachment, pero similar case. I don't know kung sino, baka ibang department na merong impeachment case. May impeachment case lang naman yung mga I think mga justices, merong impeachment cases yan. Mga president, merong impeachment. I don't know kung sino o anong department na nagkaroon ng impeachment na na-carry over from one year or one Congress to the other. Kasi sabi ng ibang mga legal experts, hindi yan pwede. So tatakbo na naman yan sa Supreme Court, na i-question nyo naman yan. Paano maging legal yan? Sinampa yan doon sa 19th Congress din, okay pa sa 20th Congress, may continuation. So sinabi ng mismo si Justice Escudero nagsabi na separate daw ang impeachment function ng Senate with the legislative
function. Kaya ibig sabihin, hiwalay yun, at meron naman daw president na batas at NCA na kaso na inalaw daw yun. Kaya pwede daw yung kaso ni VP Sara ay will continue with the next Congress, now which is the 20th Congress. But pwede yan i-question yan sa Senado. Kasi wala pa namang president na vice president ang sinampahan ng kaso. First time pa lang naman nagkaroon ng impeachment case ang isang vice president. Yan ang nakapagtataka. Vice president na in-impeach, hindi ang vice president. Hindi ang presidente. No. Sino bang may hawak ng maraming pera? Di ba ang presidente? At ititik up ko yan mamaya with regards to the confidential fund na nakakatawa. Kung totoo yung mga balita. Ngayon, susunod nating pag-usapan, we will talk about yung speech ni PBBM. Kasi nagkaroon siya ng press conference this afternoon. At sa tingin ko, this is a press conference done para ma-deny niya yung mga allegations ng maraming sectors na ating society na he has the hand on this impeachment case ng VP Sara. Ayaw niya na siya ang mapagbintangan. Sino pa bang pagbintangan namin? Gigimikin pa kami na ano raw, masama, hindi, it's not good for the country to have an impeachment at this time dahil maabala lang yung mga senador. Ganyan. Pero yung mga statement niya during the first conference, napaka-confusing, nakakalito. At klaro na, talaga nagsisinungaling siya sa mga sinasabi niya. Para sa akin, kung akong advisor ni PBBM, hindi ko sinagot yung mga, hindi ako gumawa ng press conference kasi nalalantad tuloy na siya talaga ang principal. Sila ni Martin Romualdez at saka si Lisa Araneta on this impeachment case. Sa totoo lang, matagal na nila hinahatch yan na talagang i-impeach nila sa VP Sara. Isa rin pala yan sa point ni Jesus Cordero na hindi niya pwedeng aksyonan kaagad yung impeachment case na in-endorse sa kanya. Kasi sinabi niya, you have spent 2 months in your discussions, in your interpellations, in the hearing in the Quadcom, at hearing in other committees in Congress. Tapos nung sinampa, in-endorse nyo sa amin, gusto nyo kami gagawin namin in 1 day or 2 days. Kayo nga, ilang days na kayo? Ilang months kayo na nag-investigate niyan? Kayo ang parang inupuan ang ano na yan, kaso na yan. So, sabi niya, we will follow our rules and regulation. Kung anong rules, anong pinag-usapan ng mga senador, kasi kami lahat, pantay naman ang buto namin, parang ganun ang ibig niya sabihin. Kailangan, unified. May unified ang desisyon nila. At yun nga sa rules and regulation nila, hindi pwede ura-urada kasi marami pang pag-usapan before conducting the hearing per se. May question din yan kung matutuloy ba yung hearing na yan. So balik tayo dito sa speech ni PBBM. Ang daming questions doon na malilito ka. Isa sa pinaka-prominent na question doon, kung na-influensyahan ba niya ang ang Kongreso, ang legislative body ng ating government. Hindi raw yan pwede dahil ang Congress is an independent body, independent institution na hindi daw pakialaman kahit ng presidente. Talaga, totoo ba yung pinagsasabi mo? O ano nangyari sa bicameral conference committee report? Sino pala nag-utos ni Kimbo na i-fill up yung mga blanks? Sino nag-utos? Kahit nasabihin mo si Martin,
papayag ka na si Martin, you are the president of this country. Kaya it is impossible kung hindi mo alam ang ginagawa ng Speaker of the House mo. Kaya talagang klarong-klaro yung denial niya na hindi daw siya nagbigay ng influence. What about your statement na hindi nga maganda na magkaroon ng impeachment dahil it will hamper the work of the Senate and the Congress and the congressmen? Ngayon, sabi mo wala kang impluensya, hindi mo ini-impluensyahan yung mga congressmen, pinabayaan mo lang sila, you just made a suggestion na ganyan. Kung hindi nila tutuparin na sa kanila, kasi sabi ng ibang reporter, hindi ba si reporter doon na nagtatanong, hindi ba yan naging suwail yung mga congressman na yan na nag-file ng mga impeachment case na yan? Sabi niya, hindi daw niya kapartido. Dahil daw nag-file, hindi naman niya kapartido. Ang ibig niya sabihin, kaya pala, ang ginawa nila, nakipag-alyado sila sa mga CPP and PNP ng mga left dyan sa Kongreso, si Martin Romualdez, para darating ang point na to, pwede niyang i-deny na hindi kami nag-file ng impeachment case kung hindi ang left. Sino bang lukuhin mo? Sino bang nagbigay ng go signal dyan para mayagpag yung mga makakaliwa dyan sa Kongreso? Diba si Martin Romualdez? Kaninong utos yan? Kaninong plano yan? Sa inyo yan. Plano ninyo yan. Para hindi kayo mapagbintangan, nakipag-alyansa kayo, nakipag-alyado kayo ng isang grupong komunista na bawal naman talaga sana yan. You're sleeping with the enemy. At ngayon, yun ang magiging reason niya na hindi naman kami ang nag-file niyan. But the question is, bakit pumirma yung mga congressman doon sa impeachment case against VP Sara? Kung talagang sinunod nila ang suggestion mo, ang request mo na hindi ipatuloy yung impeachment case. Diba? Nakakalito. Saka contradicting yung mga sinasabi niya. Hindi niya kinumbinsi ang mga congressman na huwag niyong ibuto. Suggestion ko na nga sa inyo na hindi maganda kung merong impeachment trial na mangyari. Sa bansa natin, marami maapektuhan both politically and economically. Maapektuhan yan. Yan sana dapat, huwag na yung pirmahan. Sabi pa niya, lumapit sa kanya yung anak niya si Sandro at humingi ng payo. Ang sabi niya, gawin mo yung trabaho mo. O anong ibig sabihin yun? Gawin mo na, ituloy mo na yung impeachment. Ganon ang ibig sabihin. Si Sandro pa ang unang pumirma. O anong klase yan? Nasabihin daw, suwail si Sandro, hindi sinunod yung tatay niya. Maniwala ka. Alam ni Sandro ng tatay niya ang principal dyan. Siya talaga isa sa mga nag-isip niyan. Kasama na yung nanay niya. Pagplano dyan sa paano tanggalin si VP Sara. So, kung if you have seen, nakita nyo yung una ko mga videos, ito yung prediction ko na talaga ganyan ang mangyayari. At naging totoo na noong pa, they started to plan na patalsikin si VP Sara. Nung pagkatapos ng eleksyon, pagkatapos nilang manalo, they hatched this plan. So, ganyang katagal yun. 2022, nung nanalo na sila, around August, September, mga ganon, hinahatch na nila yan. Yung pag-transfer ng confidential fund ni PBBM doon kay Sara. Yan ang start. Yan ang plano nila na gagamitin nila for the impeachment. So, yun ang nangyayari. Wala pang hearing dyan sa court kung sinabi ko na yan. This will napaka sama na magiging epekto nito. Ito pwedeng gamitin against VP Sara na akala naman ni Sara na heartily ang pagtulong ni PBBM sa kanya dahil sa pinagsamahan nila sa unity, yun pala ang gagamiting instrumento
na ma-impeach siya. Kahit naman walang ebidensya. Kaya nga hindi sila makapagdemanda ng corruption sa korte sa labas ng Kongreso and judicial court natin. Kasi wala silang ebidensya. Alam naman natin dito sa impeachment case, numbers game, and they had the number dito sa sa Kongreso. But if magkaroon ng changes yan dito sa eleksyon na to, with the things that they have done, na openly nabibisto sila sa mga ginagawa nila, at day by day lumalaki ang suporta ni VP Sara. Makita mo naman ang mga survey na hindi maneuvered, hindi engineered ang mga results. Yung last survey ng Oculum, ilang percent si VP Sara? I think 24%. Sinong kasunod? Si PBBM, na hindi naman tatakbo na presidente na yan. Presidente na yan. He garnered 14%. Si PRRD nga, sinama 17%. Then, kasunod si PBBM na 14%. Then, kasunod si Lena Robredo, may 9%. Na hindi rin naman tatakbo na presidente yan. Kasi ang balak nilang patakbuhin sa Dilaw ay si Risa Hontiveros na walang pag-asa na manalo. In fact, dito sa survey nito, nagmanifest si Rapi Tulfo 4%. Di ba noon, nung the past months, dumikit pa yan. Minsan lumalamang pa yan si Rapi Tulfo. Pero because of the issues na pinupukol kay Rapi Tulfo, yung isa na yung Luto issue, o ano nangyari, bagsak ang kanyang presidential preference survey rating. Si Erwin Tulfo, sinama pa sa survey, wala rin, hindi rin nakakapurma. Ngayon ang pinakamasakit si Tambaloslos, 0%, walang bumuto, at saka si Risa Hontiveros 0%. Kaya anong gagawin ni Tambaloslos kung ganyan ang result ng survey niya? Gagawa siya ng ibang paraan dahil nga obsessed siya na maging presidente ng bansa na to, at ang mga Marcos to perpetually rule this country. Kahit na masira ang ating bayan, basta sila meron lang kasiguraduhan na magtagal sa pwesto para makakamal ng maraming kayamanan at pira ng bayan, at ang mga tao patuloy na maghihirap. Wala silang pakialam dyan. So, yun nga ang sabi niya ni PBBM na wala daw siyang pakialam dyan. Kasi nung pinasa daw yung impeachment complaint, hindi naman daw mga kaalyado niya. Sino lukuhin mo? Hindi nyo kaalyado ang left. Maglakas loob ba yan dyan? Kung hindi nyo yung kaalyado, ang daming mga pagkakataon na naghari-harian dyan yan sa Kongreso. Pati si Risa Hontiveros dyan sa Senado. Dahil may blessing ni PBBM, Lisa Aranita, at saka ni Martin Romualdez. Yan ang katotohanan. Kaya ganyan ang pangyayari dyan. So, yung mga sinasabi ni PBBM doon sa press conference niya, mga conflicting statements. Ano mang ibig sabihin ng conflicting statements? They are lies para lang makover ang involvement niya. Siguro nakarating sa kanya yung mga balita na yan, with regards to mga statement ni Pulong, you just brush it aside. Wala daw, normal lang daw yung sabihin ni Pulong dahil ang na-involve yung kapatid niya. Pero hindi mo nabasa yung underlying statement. Kahit nasabihin natin na threat yun, pero totoong threat yun dahil 32 million o minus 1 million doon sa mga loyalista, o 31 million na lang na sumusuporta ni VP Sara. At
huwag mong sabihin kung patuloy yung pag-apply niyo yung VP Sara, hindi lalabas ang mga tao yan. Lalabas yan for sure. And right now, some groups are preparing. Siguro, kasi may cordon sanitary naman yan si PBBM, hindi niya alam ang totoong pangyayari sa labas. Maraming mga advisor niyan na iba ang ina-advise, kaya iba naman ang pinagsasabi niya. Kaya pwedeng hindi niya malaman kung anong totoong nangyayari sa kapaligiran. Anong mga sentimento ng mga tao, pwedeng hindi niya alam yan. Kasi siguro lahat ng binabalita ng kanyang mga cabinet secretaries ay masasarap, magaganda, at walang kaproblema. Yun ang binibigay sa kanya, kaya ganyan ang reaction niya. Hindi nga siya ganyan ka strong-willed na presidente, kaya hindi niya there's no way for him to know the truth kung ano talagang nangyayari, at he don't care. Nakita naman yan, anong pakialam niyo dyan? So nakikita ang guilt niya dyan. Tama ba yung sabihin mo ni Sandro, you do your job? So ibig sabihin, you do your job, sign the impeachment case. So yun, that Sandro did, kaya yun ang inutos mo eh. Siya ang unang pumirma doon. Anong sabi niya? Now that the impeachment case is endorsed and nandiyan na daw sa Kongreso at Senado, they should do your job. Anong ibig sabihin yan? Kasi kung hindi daw nila gagawin yung trabaho nila, they are delinquent in the performance of their duty as civil servant, and as congressman daw, dapat gawin daw nila ang trabaho nila. So yun ang sabi ni PBBM. Ngayon, parang ang notion na ikaw ang nagpaplano ng impeachment na yan. Kasi natutuwa ka na nangyayari yan eh. Diba? Supposed to be, ilalabas mong hinanakit mo doon. Ayaw ko sana na maano tayo, dapat ganito ang sasabihin, na magkahiwalay-hiwalay tayo, magkahati-hati tayo, lalo na ngayon sa panahon ng krisis ng ating sa bagay, hindi niya sasabihin yan eh, dahil maganda daw ang takbo ng ekonomiya natin. O pwede niya sabihin, magandang takbo ng ekonomiya natin, at itong impeachment case na to, baka masira pa ang magandang takbo ng ating bansa sa larangan ng ekonomiya. Parang ganun sana sabihin niya, pero hindi niya nang sinabi. Parang in-encourage pa niya both Senate and Congress na ipatuloy yung impeachment case. So klaro na confident siya na magiging successful, na makonvict si VP Sara. Yun ang akala niya. Ngayon, merong tanong din doon na yung pumirma ng mga congressman, 251 ang pumirma. Ngayon, sabi ni PBBM, sabi ng isang reporter na there were reports na there was a promise of ayuda, kaya napilitan silang pumirma yung mga congressman. Sabi ni PBBM, it will never happen. Having reached that number of 251 congressmen, mahirap yun na mayroon pang ibibigay na mga pabor. Kasi ganyan, marami, more than 2/3 daw ang bumoto for the impeachment. Ibig sabihin, talagang nakapag-decision sila na i-impeach si VP Sara without considering anything. O talaga, baliktad yata. Naalala ninyo, nung unang mga weeks o last December pa nagsisimula na naghihinakit itong mga leftist na leaning organizations o party list na walang pumirma, walang nag-i-endorse. Kung hindi pa nila ginawa itong ginawa nila, allegedly na nagpaulan ng kayamanan sa loob ng Kongreso, walang pipirma dyan.
Tsaka yung sinabi na pwedeng magsisigaw si Suarez, pero hindi ako maniwala na pinipilit yung mga yan. Kasi alam na nila na kaya umatin sila. Umatin kaagad sila. Ganyan karami, umatin kaagad yan. O, nung first mga pa hour 80 lang, tapos naging 100 plus. Nung nalaman nagbigayan na, nagtakbuhan doon sa Romualdez Hall yata. Kasi nandoon ang tanggapan ng kayamanan. O yan ang katotohanan yan. Kaya kung sabihin ni PBBM na walang napaka-sinungaling niya. Alam niya sila ang nagpakanan niya, hindi sabihin niya na imposible with that number. Walang imposible sa inyo kahit bilyon ang gagastusin niyo. Hindi naman yung pera yan Pera naman namin yan sa taxes. So, baliwala sa inyo. Ngayon, meron pa siyang sabi, ayuda, hindi yan totoo. But, merong isang congressman from Cagayan de Oro, yung the working congressman daw, ayaw ko lang sabihin yung pangalan niya dito, baka mainis yan sa akin. Yung mga kaibigan ko doon sa Cagayan de Oro nagsabi na maraming nagalit daw dyan sa congressman na yan. Bakit? Dating supporter yan ni BP Sara. Ang dami pa raw nung tumakbo yan as congressman. I think nag-meet sila ni BP Sara. I-endorse pa yan ni BP Sara. Ngayon daw, nang sinumbatan nila, bakit pumirma ka sa impeachment case against BP Sara? You have supported BP Sara in the last elections. Sabi daw, I know, nalaman daw niya from Martin Romualdez na at ni PBBM na hindi daw mga matino at maayos na political leader si PRRD at si Sara. Ang maayos daw si PBBM and Martin Romualdez. Sinabi niya yan doon sa post niya. I think sa Facebook yata pinost niya. Kasi marami nga siyang kamag-anak nagtanong sa kanya. So sinagot na niya doon sa, I don't know kung sa radio, basta yun ang sinabi niya. Ngayon, nung nalaman ng mga mamamayan ng Cagayan de Oro, nagagalit sa kanya. May nag-text sa kanya, may minumura siya, ilang thousand siyang nag-comment sa Facebook niya, sa social account niya. Doon din nalaman yung mga sinasabi niya, bumabalik sa kanya. At isang bagay ang nakakagulat kasi sinabi niya, sabi ni Martin Romualdez na darating pa ang maraming ayuda. Ibig sabihin may ayuda na siya natanggap at darating pa. So may ayuda, yung ayuda ang dahilan. Pera yun, ayuda, galing sa AKAPA-X, MAIF, at tupad. Diyan nila kinuha ang pera para ipamudmud nila sa mga tao para bumuto sa kanya. At sigurado ba kayo, bibigay lahat yan? Diba? Ang daming kaso niyan na 5,000 bibigay, 1,500 lang natatanggap. Binubulsa nila yung remaining amount. So, ganyan lang yan. So, doon pa lang, pisado na si PBBM. Sinabi niya, imposible yan. That never happens. That is not the way. Anong way gusto mo? So, ibig sabihin, talagang may lagayan dyan. Dyan sa pagpirma ng impeachment case na yan. At ngayon, you will feel the backlash ng mga mamamayan na galit sa inyo dahil sa pagpirma ninyo dyan sa impeachment case na yan. And they will campaign hard. And they will campaign for your opponents in that district. Kahit gagamitan pa nyo ng pera yan, tatanggapin ang pera pero hindi pa rin kayo ibubuto. Yan ang sinabi ni Basti Duterte, tanggapin nyo yung pera pero just be reminded, kurakot yan, huwag niyong ibuto yan. So, ganyan lang kasimple ang explanation dyan sa mga pinagsasabi ni BBM. Diniscredit pa niya si Marcolita.
Yung with regards to the West Philippine Sea, totoo naman sinabi ni Marcolita, wala naman talagang West Philippine Sea sa mapa. Mabuti nga naintindihan niya yung territory tsaka exclusive economic zone, naintindihan ni PBBM eh. Yan na with regards to that, okay lang na naintindihan niya. Hindi katulad sa mga sinasabi nila Tariela na yung EEZ ay may sovereignty tayo dyan. Wala. Wala tayong sovereignty dyan. Hindi yan teritoryo natin. Teritoryo natin as an economic zone para mapakinabangan natin ang mga lamang lupa, mga laman ng dagat na yan sa ilalim ng dagat at sa ilalim pa ng lupa ng dagat. Pwede natin mapakinabangan exclusively. Pero that is a disputed area. Maraming nag-agaw-agawan dyan. Kaya mahirap na pwede mo i-assert ng ano mo. Pero not to the extent na kipag-away ka. Diba? Pwede naman mag-usap. Look, tulad ng ginawa ni President Duterte noon. So, ang point ni Congressman Marcolita ay tama. Walang mapa sa international maps na mayroong West Philippine Sea. Gawa-gawa lang yan ni Pinoy para sabihin na atin talaga yung lugar na yan. Yung maritime rights natin ay ma-exert natin dyan. But actually, that is the South China Sea. Kahit nung hanggang Vietnam pa yung dagat na yan, South China pa rin. Sea, hanggang Brunei, South China pa rin. Tayo lang ang nag-imbento ng West Philippine Sea. Yan ang katotohanan dyan. So, diniscredit niya si Marcolita. Parang maliit ang tingin niya kay Marcolita. PBBM. Ano daw? Ano ba yung mga comment niya? Parang maliit nga ang tingin niya kay Marcolita. Ngayon, dito naman sa statement ni Pulong Duterte, baliwala sa kanya. Natural lang yan, sasabihin niya dahil kapatid siya. Pero we are ready daw. Makikita natin yan kung talagang gagawin ninyo yan. But sa tingin ko hindi na tayo darating sa ganyang point. Hindi na tayo darating sa punto na yan na magkaroon ng ganyang. Kung magkaroon man ng impeachment, it will be favorable to BP Sara. Yan ang opinion ko. And I'm predicting na yan ang mangyayari. So, si PBBM nasa dire situation na sila. Kasi ang daming daming pangyayari na nagiging disadvantage sa kanila. Isa na dyan yung budget. Ngayon, under question. Yung nangyayari sa mga vloggers na gusto na nila sana i-contempt para ma-detain nila at wala na magsasalita. Marami pa namang vloggers na hindi kasama dyan sa hearing. At palaban din yung naiiwan ng mga vloggers. So hindi mauubos ang vloggers ninyo. Sa tingin nyo, hindi mauubos yan. At ang nangyari ngayon, nagkaroon ng ibang diskarte para makakalimutan na yung case ng mga vloggers di ba? Wala na. Hindi na nila na-contempt. Resist na sila going to the elections na. Ano pang chance nila na maipakontempt yung mga vloggers? Wala nang hearing. Hindi rin naman sila pwede tumawag ng bagong hearing. So, pasi na yan. Period na yan. So, ang mga vloggers, lalo niyong pinainit ang mga damdamin ng mga vloggers. Lalo na mga yan. At yan ang punto ko na maging sulit ang focus, ang move, ang gagawin ng mga vloggers against sa government na to. Against sa mga kandidato ni PBBM. Kaya sa ginawa ninyo yan, lalong namumursige, porsigido yung mga vloggers to do their best against dito sa mga ginawa nyong kabalastugan na ito. So, yun ang magandang pangyayari na naganap sa mga very controversial events na nangyari nung the past couple of days. At kung
para sa iba, parang ano raw, nalulungkot sila na nangyari. Pero isipin nyo, may positive din na impact yun. Dahil nalalaman na natin lahat ng diskarte nila. At halos ubos na yung diskarte nila. So ano pang gagawin nila ngayon? Na-impeach na nila si VP Sara. At going to this election, alam na natin kung anong gagawin natin. So yun ang kagandahan dyan. So siguro I have discussed a lot points here with regards to what happened in the last couple of days, at with regards to the impeachment case ni VP Sara, and with regards to the speech of PBBM at mga iba pang bagay. At dito naman sa Justin Talk News Speech, we always update mga political events, and we make our opinions and commentaries with regards to what had happened, what transpired in a day-to-day basis. At dito, we base our opinions doon sa mga latest news na lumalabas at mga events na lumalabas that concerns the welfare ng ating mga mamamayan. So we are thankful na meron tayong mga Filipinos that are ready to stand and protect and defend our rights, our freedom, our democracy. So patuloy lang natin gagawin ang suporta doon sa mga taong talagang nagbibigay ng kanilang buong panahon para protektahan ang ating mga civil rights na enshrined in our Constitution. So with this, I would say na hanggang dito na lang tayo sa broadcast na ito, at maraming salamat sa pagdalo ninyo doon sa mga subscribers and doon sa mga viewers. I hope yung mga viewers, if you have viewed this video, kindly paki-like naman, then share, and the most important of all, paki-subscribe. Kahit pa isa-isa lang, kindly subscribe para naman lumago itong channel na to. Siguro tomorrow, we don't know kung anong pangyayari, but you will know kung anong mga opinion natin with regards to anything that will happen dito sa bansa natin. That worth na bigyan natin ng opinion at reaction. So with this, thank you again. Maraming salamat, and please subscribe, like, and share this video to your friends. Maraming salamat at good evening sa inyong lahat.